Alam po ninyo kabayan, minsan napadalaw ang ating alamin sa Kabikulan. Napasyalan po namin ang isang palasanayan ng pamahalaan at tuwing naipakita sa amin ang isang uri ng native chicken na pinaghusay ng ating mga dalubhasa. Ito ang Camarines strain ng native na manok. Pareho po ang ayos, subalit sinabing makatutulong sa industriya ng pag-aalaga ng native chicken sa Pilipinas na ngayon nagiging tanyag sa buong kapuluan. Luz, ano ang pinaka-background material ng native chicken production project ninyo rito sa Region 5 na masasabi natin na medyo kakaiba doon sa mga native chicken sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Dito po ay nagsimula kami para paramihin ang Camarines strain. Bakit po gusto namin paramihin? It's because Camarines strain is noted for its very excellent meat quality at saka yung egg po niya. Ano ang pagkakaiba nito sa ibang native chicken? Medyo bias ka doon sa sa Camarines strain. Camarines strain po kasi yun ay endemic dito sa Bicol. So we have the so-called the preservation of genetic purity ng ating mga hayop. So, in as much na ang Camarines strain ay endemic, sabi ko, at native ng Bicol, yun po ang aming gustong i-purify. Mas maganda ba ito kaysa rin sa ibang native chicken? Halimbawa, yung tinatawag nilang mga ulikba, meron silang tinatawag na banaba, sa iba't ibang lugar. At masasabi natin ang karne ba masarap? Malaki ba yung manok o ano? Malaki po ang manok kasi kasi po nakaka-attain siya ng about 1.7 to 1.9 kilos. Tapos po, kung i-compare nyo naman po sa ibang strain, sa ibang lalawigan, ay masasabi ko pong mas masarap ang karne. Okay, siyempre naman. Subjective naman yun, sir. I love my own. Yes. Okay, teka muna. Yung sinasabi natin mga ganitong klaseng native chicken, paano natin masasabi na talagang ang strain nito ay purely from Bicol at Camarines? Bakit Camarines ang itinawag nyo rito? Okay. Ito po ay nagsimula kami sa pag-collect. Mayroon kaming dapat makuhang population base. Okay. So doon sa population base po, depende po sa manifestation ng mga karakteristik ng Camarines strain, which are as follows. Ang plumage niya ay parang nag-golden orange. Okay. Ang kanyang feet po ay parang domino na may pagka-black at saka white. Okay. So in as much na siya nga sabi ko ay dandito lang sa Bicol, di kailangan po nating i-preserve yun. So, from the population base na kinolect namin throughout Bicol region, nagkaroon po kami ng sinasabing purification because talagang gusto namin na 100% purify siya as Camarines strain. Paano namin pong ginagawa yan? From the population base, nagkakaling kami, nagbe-breeding, and at the same time, nagba-back crossing. Yung sa back crossing, walang nangyayaring inbreeding dyan? Ay wala po. Wala po. Kasi meron na kaming sinasabing mga parent stocks, Yes okay. po. Dito sa pag-usapan natin yung kanilang production, yung iba, mga ilan ang binibigay na itlog, pagkatapos ilan ang napipisa kapag binibreed na ito? Ang sa data po natin dito, ang Camarines strain can give us as much as 33 eggs per month. Per month? Apo. Aba, mga ilang bang beses sa isang taon na ngingitlog itong Camarines? 5. Mga 5 beses? 4, 5, ganun po. So, mahigit na 180. Apo. Okay. At hindi ba kakaiba naman ang laki ng itlog do sa mga ibang strain na nanggaling sa ibang Pilipinas, sa ibang panig ng Pilipinas? Wala naman pong pagkakaiba. Ibig sabihin, malaki ba o maliit o Depende po. Kasi kung talagang sustain siya sa feeding, siyempre, bibigyan din po tayo ng malalaking itlog. Okay. Ngayon po, usually po, ang ginagawa sa breeding namin, mas gusto namin yung medyo average lang po, hindi yung pa. Ano ito? Range chicken na kumakain lamang siya ng mga likas o natural na pagkain na kukuha nila? Okay. So tingnan po natin ang strategy namin dito.
Okay, so we did not we don't need to have a very sophisticated housing. Okay. Ang ginawa po namin ay ilinagay po namin sa may puno ng mangga. Inano namin yun, kinulong namin. It's because yan, 'di ba, ang kanilang ugali pagdating ng mga 6 o'clock in the afternoon. Sa puno. Kaya kailangan sila sa puno. So maganda pala, may mga puno ako ng mangga, puno ng rambutan, doon ko ilalagay yung kanilang kulungan. Tapos lagyan mo lang ng net, sir. Net hanggang sa tuktok Opo. para hindi mawala. Yes. Camarines Sur Native Chicken Kabayan. Isang uri ng likas na manok na magbibigay ng kita hindi lamang sa mga Bicolano kung hindi sa lahat ng mga Pilipino. At ukol dito, nabalitaan ng ating alamin na sa Mindanao, nakapag-aalaga ang ating mga kababayan sa maraming bahagi ng katimugan, pati na ang mga nasa loob ng mga bilangguan at nakatutulong sa paglaganap ng nasabing alagain. Native Chicken, likas na manok kabayan. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Hieronimo sa palatuntunan. Ating alamin.